Hindi inaasahan ni Numan na ang isang simpleng video ay magiging isang malaking social phenomenon na yayanig sa isang buong bansa. Isang pambihirang sitwasyon ang nagaganap ngayon sa bansang Iceland sa Northern Europe. Nagsimula ito sa isang biyahe ng 10 miyembro ng isang malaking pamilya sa Reykjavik na nag-asawa ng isang Pinoy at dumayo sa Pilipinas. Ang kanilang nasaksihan sa Pilipinas ay isang tanawin na sadyang napakaordinaryo na para sa ating mga Pilipino, kaya't hindi na natin ito napapansin. Ang nakakabighaning ingay ng karaoke hanggang hating gabi, ang pagdagsa ng mga tao sa isang food park sa kalaliman ng gabi, at ang mainit na pagsalubong ng mga Pilipino. Ang lahat ng ito ay lubos na bumago sa kanilang pananaw, sa kanilang pagbabalik sa Iceland. Ano ang mga salitang puno ng luha na ibinahagi nila? At bakit humantong ang kanilang simpleng paglalakbay sa pagdagsa ng mga mayayamang pamilya mula sa iba't ibang sulok ng mundo patungo sa Pilipinas? Ito ang kwento ng isang milagrosong 2 linggo na nagpuno ng mga paliparan at bumago maging sa ugnayan ng 3 henerasyon ng pamilya. Ngayon, isasalaysay ko sa inyo nang walang labis at walang kulang ang lahat ng detalyeng nakakagulat. 20 miyembro ng isang malaking pamilya sa Iceland ang pumasok sa Pilipinas. Nagdagsaan ang mga tao mula sa buong mundo at nagkaroon ng overcapacity ang paliparan, ang nakagugulat na pahayag ng manugang na Icelandic. Mga kababayan, balita ngayon na halos nabaliktad ang Reykjavik-Keflavik International Airport dahil sa dami ng tao. Ma, saan pupunta ang lahat ng taong iyan? Sabi nila, sa Pilipinas daw. Napakadaming tao, sabay-sabay? Opo, tama kayo. 10 sa 20 miyembro ng isang malaking pamilya sa Iceland ang sabay-sabay na sumakay sa eroplano patungo sa Pilipinas. Ang paglalakbay na ito, na binubuo ng 3 henerasyon mula sa lolo hanggang sa apo na nasa teenager, ay isang pambihirang pangyayari na yumanig sa buong Northern Europe. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na nangyari. Pagkabalik nila, nagsimulang pumila ang mga blonde na Icelandic sa mga Pilipinong supermarket sa Reykjavik. At araw-araw, libu-libong taga-Europe ang dumagsa sa mga immigration counter sa mga paliparan ng Pilipinas. Sa huli, umabot sa 200,000 ang daily arrival sa paliparan na nagtala ng bagong historical record. Ano ba talaga ang nangyari sa 20 miyembro ng pamilyang ito? Paano nabago ng 2 linggong paglalakbay sa Pilipinas ang buong pamilya at nagdulot ng Filipino craze sa mga mayayaman sa buong mundo? Iyan ang hindi kapani-paniwalang kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ang pangunahing bida sa episode ngayong araw ay si Sigrid, isang 35 taong gulang na manugang na taga Reykjavik, Iceland. Bago tayo magsimula, kung maaari lang po ay i-like at i-subscribe ninyo ang aming channel dahil malaking tulong ito para maibahagi namin ang kahangahangang kwento ng Pilipinas. Kumusta? Ako si Sigrid, nakatira sa Reykjavik, Iceland. 35 taong gulang ako at kasal na ng 8 taon. Namumuhay ako bilang isang ordinaryong empleyado habang nagpapalaki ng asawa at 2 anak. Ang gabing iyon ay katulad ng mga nakaraang gabi. Pagkatapos ng trabaho, nakaupo ako sa sopa at nag-i-scroll sa aking cellphone. Wala naman akong hinahanap, sadyang pinapanood ko lang ang mga short videos na kusang nagpe-play. Biglang may isang video na umagaw sa aking atensiyon. Ito ay isang night scene sa siyudad ng Maynila. Sa video, isang babae ang nagja-jogging nang mag-isa pasado 12:00 na ng hating gabi. Naka-earphone siya at tumatakbo ng napaka-komportable. Ang mga kalye ay maliwanag at ang mga tao ay sadyang masiglang naglalakad. Sa simula, hindi ako makapaniwala. Kahit sa Reykjavik, hindi inirerekomenda ang maglakad ng mag-isa sa labas kapag pasado 11:00 ng gabi. Laging pinapaalalahanan ako ng aking mga magulang na maging maingat. Ako mismo ay gumagamit ng taxi o hinahatid ako ng aking asawa kapag gabi. Inulit ko ang panonood ng video ng ilang beses, mukhang hindi naman ito edited. Nagbasa ako ng mga komento at marami ang nagsasabing ang mga convenience stores o tinatawag na sari-sari sa Pilipinas ay bukas kahit madaling araw at makakabili ng maiinit na pagkain. May mga nagkuwento rin na may mga 24,007 na tindahan at pwedeng magpa-deliver ng pagkain kahit gabi na. Ipinakita ko ang video sa aking asawa. Ang reaksyon niya? Sabi niya,
Iyan ang pinaka hindi kapani-paniwalang bagay. Kaya, ipinadala ko ito sa group chat ng pamilya ng aking asawa. Maganda naman ang ugnayan namin sa pamilya ng asawa ko. Mula sa lolo at lola, binan, hanggang sa mga pamilya ng bayaw at hipag, umaabot kami sa 20 miyembro. Madalas kaming nagtitipon tuwing pista opisyal at weekends, kaya't laging masigla ang chat ng pamilya. Pagka-post ko ng video, agad-agad silang nag-react. Ang 16 taong gulang kong pamangkin na mahilig manood ng Pinoy teleserye at K-pop, ang unang nagtanong. Gusto raw niyang malaman kung talagang ganoon ba kaligtas. Sumagot ako na hindi ko rin alam. Ilang araw pagkatapos, nagtipon kami sa bahay ng aking lolo. Orihinal na para sana ito sa paghahanda para sa kaarawan ng lolo, ngunit natural na napunta sa usapang Pilipinas. Ang aking lola ay maingat ang pananaw. May pag-aalinlangan siya dahil sa tingin niya, ang mga bansang Asyano ay developing pa rin. Nag-aalala rin siya, baka raw delikado. Ngunit, iba ang reaksyon ng mga kabataan. Mahilig makinig ng OPM ang mga pamangkin ko. Ang bayaw ko ay gumagamit ng mga appliances na gawa sa Pilipinas. Ang hipag ko naman ay bumibili ng Pinoy cosmetics online. Mas malapit pala ang Pilipinas sa aming buhay kaysa sa aking inaakala. Doon, nagsalita ang lolo ko. Sabi niya, masyado nang tumaas ang presyo ng bilihin sa Europe kamakailan. Kahit sa Europe lang daw mag-travel, napakamahal na ng gastos. Nagulat ang bayaw ko nang mag-search siya ng presyo ng airfare online. Ang tiket papuntang Pilipinas ay kasing presyo lang ng pagpunta sa Spain o Italy. Mas lalo pa kaming nagulat nang tingnan namin ang presyo ng tirahan at pagkain. Ang presyo ng hotel sa Maynila ay mas mura kaysa sa Paris o Rome. Ang presyo ng pagkain sa mga kainan ay makatwiran din. Ang pamasahe sa pampublikong sasakyan ay halos kalahati lang ng sa Europe. Maingat na nagmungkahi ang lola ko. Paano kung sabay-sabay tayong pumunta? Matagal na rin nang huling nagbiyahe ang buong pamilya namin. Mula noong bata pa ang mga pamangkin, naging abala na kaming lahat kaya bihira na kaming magkasama. Hindi madali ang sabay-sabay na pagkilos ng 20 tao. Problema ang pag-aayos ng schedule at mahirap din ang paghahanap ng 20 airline tickets. Ngunit, naging aktibo ang buong pamilya. Nag-ayos sila ng mga vacation leaves at humingi ng excuse slips sa eskwelahan upang makasabay sa schedule. 2 buwan kaming naghanda. Habang nagre-research kami tungkol sa Pilipinas, lalo kaming nagulat. Ang bilis ng internet sa Pilipinas, ang highly developed na system ng transportasyon sa Maynila at ang advanced na sistema ng kalusugan, sunod-sunod ang mga lumabas na impormasyon. Gayunpaman, kalahati pa rin ang aming paniniwala at pagdududa. Baka raw pinapalaki lang ang mga impormasyon sa internet. Kailangan naming makita ng personal. Ang gabi bago ang pag-alis, hindi ako makatulog. Sa totoo lang, mas nangingibabaw ang pag-aalala kaysa sa excitement. Ang 20 pong miyembro ng isang malaking pamilya, makakapag-travel kaya kami nang ligtas sa isang hindi pamilyar na bansa? Magiging maayos ba ang lahat kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita? Kakayanin kaya ng lolo at lola ang mahabang biyahe? At sumakay kaming 20 sa eroplano patungo sa Pilipinas. Hindi pa namin alam noon na ang paglalakbay na ito ay tuluyang babago sa aming pamilya. Hindi ko malilimutan ang sandaling dumating kami sa paliparan ng Pilipinas. Mula sa pagbaba ng eroplano hanggang sa immigration area, iba na ang aming inaasahan. Ang buong kisame ay isang malaking screen. Ang mga tanawin ng Pilipinas ay real-time na ipinakita mula sa makukulay na street art ng Maynila hanggang sa mga dalampasigan ng Palawan. Parang naglalakad kami sa gitna ng kalikasan. Habang naghihintay kami sa immigration, ang pinaka-nakagulat ay ang waiting time, kahit 20 kaming tao, hindi umabot ng 30 minuto. Maraming counter ang bukas, at ang mga officer ay sadyang napakabait at mabilis kumilos. Nakakagulat ang personal efficiency ng system, parang ginawa para mapabilis ang proseso para sa malalaking pamilya. Nagulat din kami sa baggage claim area. Agad-agad lumabas ang mga bagahe mula sa conveyor belt. Kahit 20 kaming may bagahe, hindi kami naghintay ng matagal. Nakakamangha ang organisasyon at bilis ng sistem ng paliparan. Mula sa paliparan hanggang sa hotel, gumamit kami ng pre-booked na private van.
Pagbaba namin, bumungad sa amin ang napakalinis na plataporma ng coach. Agad-agad dumating ang sasakyan. Ang loob ng sasakyan ay mas nakakagulat. May charging port sa bawat upuan at libreng wifi. Kahit sa traffic ng Maynila, hindi napuputol ang internet sa cellphone namin. Nakarating kami sa hotel bandang alas 10 ng gabi. Pagka-check-in at pagkatapos mailabas ang mga bagahe, nagreklamo ang 15 taong gulang kong pamangkin na nagugutom siya. Nag-alala kami kung may bukas pang kainan sa ganitong oras, ngunit inirekomenda ng front desk officer ang isang 24,000 pitong na convenience store na nagbebenta rin ng maiinit na pagkain tulad ng siopaw at lugaw. Kalahati ang paniniwala at kalahati ang pag-aalinlangan. Hinanap namin ang convenience store malapit sa hotel. Iyon mismo ang convenience store na nakita namin sa video. Kahit pasado alas 11 na ng gabi, maliwanag ang tindahan at maraming tao ang lumalabas at pumapasok. Pagpasok namin, nakita namin ang iba't ibang pagkain, rice meals, siomai, pansit canton at iba pa. May counter doon at magiliw na tinuruan kami ng crew kung paano gamitin ang microwave. Pagkatapos initin ang pagkain, umupo kami sa eat-in space sa loob ng tindahan at kumain. Pumili ang mga pamangkin ko ng siopaw at rice meal at pumili naman ako ng pansit canton. Makatwiran din ang presyo. Halos 100 hanggang 300 piso lang bawat isa, na kung ikukumpara sa aming currency ay mas mababa pa sa 5 euro. Mas lalo kaming nagulat sa lasa. Napakaganda ng kalidad para sa pagkain ng convenience store. Ang kanin ay mainit na parang bagong luto at ang mga ulam ay sariwa. Paulit-ulit na nagsabi ang mga pamangkin ko na masarap habang nagtaas sila ng thumbs up. Sabi rin ng lola ko, maganda raw at light sa tiyan. Pagkalabas namin sa convenience store, tumingin-tingin kami sa paligid. Kahit maghahating gabi na, maraming tao pa rin sa kalye. May nagja-jogging, may nagbabike at may mga magkasintahan na naglalakad, lahat ay natural na tanawin. Maliwanag ang mga street lights at ang mga CCTV camera na nakalagay kung saan-saan ay nagbabantay sa kaligtasan. Nagtanong ang mga pamangkin ko kung pwede pa raw kaming maglakad ng kaunti. Nag-alala ang lola, binan ko, ngunit naaalala namin ang salita ng front desk officer na nagsabing napakaligtas daw ng lugar na ito. Sa huli, nagdesisyon kaming maglakad sa paligid ng hotel ng halos 30 minuto. Ito ay isang kahangahangang karanasan. Habang naglalakad kami sa kalye sa gabi, kahit isang beses ay hindi kami nakaramdam ng pangamba. Sa halip, naramdaman namin ang freedom. Ito ay isang tanawin na hindi namin maiisip sa Reykjavik. May mga taong nakaupo sa bawat bench sa parke at may mga kabataan na nag-iinuman at nagkukuwentuhan sa harap ng convenience store. Sa daan pabalik sa hotel, iisa lang ang iniisip naming lahat. Iba talaga ang Pilipinas. Mula sa unang araw pa lang, mas higit na ito kaysa sa aming inaasahan. Maaga akong nagising kinabukasan. Nagising ako ng alas 5 ng madaling araw dahil sa jet lag. Pagtingin ko sa labas ng bintana, may mga tao na agad akong nakita sa kalye. May mga nag-ehersisyo at may mga pumapasok sa trabaho. Gumigising na ang syudad. Nagdesisyon kaming mag-subway para sa city tour ng araw na iyon. Para sa 20 tao, mas efficient ang subway kaysa sa pagkuha ng maraming taxi. Naglakad kami papunta sa pinakamalapit na istasyon ng subway mula sa hotel at madali lang naming nakita ang pasukan. May malalaking signage at guide kung saan-saan. Pagpasok namin sa istasyon ng subway, agad kaming nagulat. Mas malinis ito kaysa sa aming inaakala. Ang sahig ay kumikinang sa kalinisan at ang dingding ay maayos. Higit sa lahat, wala itong amoy. Ang typical na amoy ng mga lumang subway station sa Europe ay wala rito. Madali ring bumili ng IC card. May mga automatic vending machine at madali kaming nakabili sa pamamagitan ng pagsunod sa screen guide. Sabay-sabay naming niloadan ng 20 card at mabilis itong pinroseso ng makina. Pagbaba namin sa platform, may mga screen door na nakalagay. Ito ay para sa kaligtasan. Sa bulletin board, eksaktong nakalagay kung gaano katagal darating ang susunod na tren. Nakalagay, darating sa loob ng 2 minuto at 30 segundo at saktong dumating ang tren sa oras na iyon. Ang loob ng tren ay mas nakakagulat. Ang pagkakahanay ng upuan ay efficient
at ang mga strap ay nakalagay sa iba't ibang taas, kaya't komportable itong hawakan ng mga bata hanggang matatanda. May priority seats na hiwalay na itinalaga at halos lahat ng pasahero ay hindi umuupo doon. Nang umupo ang lola ko, agad na nagbigay ng upuan ang isang binata, konektado rin ang internet sa loob ng subway. Nagtatakang tumingin ang mga pamangkin ko sa kanilang cellphone. Nakakamangha na kahit malalim sa ilalim ng lupa, maayos ang communication. Sa Europe, hindi mo pwedeng asahan ng internet sa loob ng subway. Nakarating kami sa lugar na tinatawag na Cubao. Sabi nila, ito raw ay isang lugar na sikat sa shopping at pagkain. Pagkalabas namin sa istasyon, agad naming naramdaman ang masiglang kapaligiran. Dahil weekend noon, punong-puno ng tao, ngunit sa halip na chaos, punong-puno ito ng vitality at energy. Habang naglalakad kami sa kalye, huminto kami sa harap ng isang Filipino restaurant. Ang menu ay may malalaking litrato at mayroon ding English explanation. Nakita namin ang isang ulam na tinatawag na Filipino-style breakfast plate. Ito ay isang plate na may kanin, karne at itlog. Mukhang masarap. Pumasok kami sa loob ng kainan. Nang sabay-sabay na pumasok ang 20 katao, tila nagulat ng kaunti ang mga staff, ngunit agad-agad silang naghanda ng upuan. Pinagdugtong nila ang 2 mesa para makaupo kaming lahat ng sabay-sabay. Gumamit kami ng tablet para mag-order. Ang bawat menu ay may litrato at explanation kaya't madaling pumili. Nang dumating ang pagkain, namangha kaming lahat. Maganda na ang pagkakakulay. Ang pula, dilaw at berdeng gulay ay magkakasamang inihanay ng maayos, napakasarap din ng lasa. Ang sinigang ay labis na nakapag-iwan ng impresyon. Ang lola ko ay nasiyahan dahil sariwa at masarap daw ang gulay. Habang kumakain kami, lumapit ang isang staff at binigyan kami ng libreng hot tea bilang service. Sabi niya, nagpapasalamat daw sila dahil maraming banyagang customer ang dumarating. Ang warm gesture na iyon ay nagpasaya sa amin. Nagulat din kami ng magbayad. Kahit nabusog kaming 20, ang kabuuang halaga ay mas mura kaysa sa aming inaasahan. Halos 1,000 piso lang bawat tao, nakatumbas ng humigit kumulang 7 euro sa aming currency. Pagkatapos kumain, naglakad pa kami sa kalye. May mga tindahan ng cosmetics kung saan-saan at nagpakita ng interes ang hipag ko. Pumasok kami sa isang store at isang sales lady ang nagpaliwanag sa amin sa English. Nagbigay din siya ng mga sample para matikman namin ang produkto. Ang presyo ay makatwiran at mukhang maganda ang kalidad. Habang naglalakad kami sa kalye, dumaan kami sa harap ng isang restaurant. Nakita namin sa glass window ang isang Pilipinong pamilya na kumakain. Ang isang babae na mukhang nasa 60s at ang isang manugang na mukhang nasa 30s ay magkatabing nakaupo at sabay na tumitingin sa menu. Matagal akong nakatitig sa tanawin na iyon. Ito ay isang tanawin na bihira naming makita sa Reykjavik. Hindi kami madalas magkasamang lumabas ng lola ko at ng mga hipag ko. Kahit sa mga family gatherings, mayroon kaming kani-kaniyang space. Ngunit dito, parang walang boundaries. Nakakita kami ng katulad na tanawin nang dumaan kami sa isang department store. Sa cosmetic section, isang matandang babae at isang batang babae ang sabay na tumitikim ng produkto. Nang tanungin namin ng staff, sinabi niya na mag-ina raw sila isang biyenan at manugang, magkasama raw silang nag-shopping. Pabulong kong sinabi sa asawa ko, iba ang vibe nila kaysa sa atin. Tumango ang asawa ko. Naisip ko kung kultura ba ito o ibang paraan ng pagtingin sa relationship. Dumating ang gabi at handa na kaming bumalik sa hotel, ngunit nagpakita ng pagkadismaya ang mga pamangkin ko. Gusto pa raw nilang magtingin-tingin. Tila napakaikli ng isang araw. Sa hapon ng pangatlong araw, naglakad kami sa isang maliit na parke malapit sa hotel. Ang lolo ko ay dahan-dahang naglalakad habang tinitingnan ang paligid. Maayos ang pagkakagawa ng parke. May mga taong nakaupo at nagpapahinga sa bawat bench at may mga bata na naglalaro. Habang nakaupo kami at nagpapahinga sa bench, lumapit sa amin ang isang matandang babae. Nagsalita siya sa Tagalog, ngunit nagawa naming magkaintindihan gamit ang translation app. Tinanong niya kung saan kami galing. Sumagot ako na galing kami sa Iceland. Pagkatapos, tuwang-tuwa siya at hinawakan niya ang aking kamay. Kinuha niya ang candy mula sa kanyang bulsa at binigyan niya ang mga pamangkin ko.
Ilang sandali kaming nag-usap tungkol sa Pilipinas. Tinanong niya kung ilan ang apo namin, kung malulusog ba ang pamilya, at kung masaya ba ang aming trip. Medyo mabagal ang usapan dahil sa translation app, ngunit sapat na naiparating ang puso niya sa aming pamamaalam. Kumaway siya at sinabi, "Bumalik kayo ulit." Ang warm gesture na iyon ay nakapag-iwan ng init sa aking puso. Naramdaman ko na kahit magkaiba ang salita, nagkakaintindihan ang puso ng tao. Lumipat kami mula Maynila patungo sa siyudad ng Cebu. Sumakay kami sa domestic flight at umabot ng halos 2 oras, ngunit ang tanawin sa labas ng bintana ay maganda. Pagkalayo namin sa siyudad, lumawak ang mga bukirin at bundok. Pagdating namin sa Cebu, parang huminto ang oras. Ang mga tradisyonal na Spanish-era houses ay nakahanay sa mga makikitid na eskinita. Nakakamangha na may ganitong space sa gitna ng modernong mga gusali. Ang mga bahay ay luma na, ngunit maayos ang pagkakagawa. Ang lugar na tinutuluyan namin ay isang traditional house na ginawang inn. Pagbukas namin ng gate, isang tahimik na hardin ang bumungad sa amin at sa likod nito ay nakahanay ang mga kwarto. Ang balkoni na gawa sa kahoy ay may mga bakas pa rin ng panahon. Sinalubong kami ng mayordoma. Ang isang babae na mukhang nasa 70s ay maligayang sinalubong kami ng nakangiti. Inalok niya kami ng sikwate na gawa sa bahay at sinabing magpahinga muna kami. Hindi siya sanay mag-English, ngunit ang mainit niyang puso ay naiparating lampas sa salita. Ang pamilya na pumasok sa kwarto ay unang beses nakaranas ng silong at sala. Nakakamangha ang pamumuhay nang nakaupo sa sahig. Humiga sa native mat ang bayaw ko at namangha. Mayroon daw siyang back pain, ngunit ang sahig na may moderate firmness ay mukhang maganda. Pagsapit ng gabi, inilatag ang mga banig at kumot. Paghiga namin sa soft na kumot, naramdaman namin ang init na parang floor heating. Nagtipon kami sa hardin. Ang hangin sa gabi ng taglagas ay malamig at ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Ito ay isang malinaw na kalangitan na hindi namin makikita sa siyudad. Doon, may lumabas na mga kabataan mula sa katabing kuwarto. Sila ay mga college students na mukhang nasa 20s. Sila ay mga Pilipinong kabataan na nagbakasyon para makaranas ng tradisyon. Ipinakilala sila sa amin ng mayordoma. Natural na nagsimula ang aming kwentuhan. Nagtanong ang isang student sa English, "Kumusta ang Pilipinas? Masaya ba ang trip?" Nagsimula kaming magkuwento tungkol sa aming karanasan, ang kalinisan ng subway, ang kaligtasan sa gabi, at maging ang karanasan namin sa ospital. Lahat ay sinabi namin. Seryoso silang nakinig. At sinabi nila, sila mismo ay hindi pa nakaranas ng maayos ng tradisyon ng Pilipinas. Sabi nila, marami raw silang natututunan mula sa mayordoma sa pagkakataong ito. Nagtanong ang lolo ko, interesado ba ang mga kabataan sa ganitong tradisyonal na kultura? Tumango ang mga student. Sabi nila, retrending daw ang tradisyonal na kultura sa mga kabataan ngayon. Ipinaliwanag nila na trend daw ang magsuot ng barong Tagalog, Filipiniana at maglakad sa mga lumang kalye. Nagulat kami. Sa Reykjavik, hindi interesado ang mga kabataan sa mga lumang bagay, ngunit nakakamangha na sa Pilipinas, ang mga kabataan pa ang nagtatanggol sa tradisyon. Nang lumalim ang gabi, sinabihan kami ng mayordoma na pumasok na sa kwarto. Sabi niya, malamig daw sa gabi kaya magkumot kami ng maayos. Paghiga namin sa kumot, kumalat ang init sa buong katawan ko. Tahimik kaming tumingin sa labas ng bintana ng aking asawa. Kinabukasan ng umaga, naglakad kami sa mga lumang kalye. Habang naglalakad kami sa eskinita, nakita namin ang isang maliit na coffee shop. Pagpasok namin sa loob, binalot kami ng tahimik at payapang atmosphere. Ang may-ari ay isang babae na nasa 60s at siya mismo ang naghanda ng kape. Ang bawat galaw sa pagbuhos ng kape ay parang isang art. Habang umiinom kami ng kape, nagkuwentuhan kami ng may-ari. Sabi niya, 30 taon na raw niyang pinapatakbo ang shop na ito. Sabi niya, taos-puso raw siyang naghahanda ng kape para sa bawat customer. Ginagawa raw niya ang trabahong ito hindi para kumita, kundi para magbigay ng kapayapaan sa mga tao sa pamamagitan ng kape. Nagtanong ang bayaw ko, hindi ba nalulugi kayo kung ganito kayo kabagal magtrabaho sa panahon ngayon? Tumawa ang may-ari at sumagot. Sabi niya, hindi raw lahat ay tungkol sa mabilis na pagpunta. Mas mahalaga raw ang dahan-dahang pagpunta.
ngunit tama ang direksyon. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa amin. Ito ay isang sandali na pinag-iisipan namin ang aming buhay na laging nagmamadali. Pagkalabas namin sa coffee shop, naglakad ulit kami sa eskinita. Maraming tao na nakasuot ng Filipiniana ang nakita namin kung saan-saan. May mga young couple at mga pamilya. Lahat ay mukhang masaya habang kumukuha ng litrato. Sinabi ng lolo ko, mukhang hindi mahalaga ang edad dito. Sabi niya, bata man o matanda, lahat daw ay nag-enjoy sa parehong space at kultura. Sa hapon, nagkaroon kami ng traditional craft experience. Ito ay isang oras para matuto kung paano gumawa ng Pinoy basket. Ang isang craftsman mismo ang nagpakita at nagpaliwanag. Sabi niya, ito raw ay isang teknik na ipinasa sa loob ng daan-daang taon. Sabi niya, ang basket na ito raw ay tatagal ng 1,000 taon. Maingat kaming gumawa ng basket. May mga nanginginig ang kamay, ngunit dahan-dahang tinulungan kami ng craftsman. Sabi niya, huwag daw kaming magmadali at dahan-dahan lang. Nagpayo siya na ang ginawa raw ng madalian ay madaling masira. Nang matapos ang basket ng hipag ko, namangha siya. Sabi niya, wala pa raw siyang nagawang ganoon kahalagang bagay gamit ang sarili niyang kamay. Ang isang basket na iyon daw ay treasured souvenir niya habang buhay. Pagsapit ng dusk, bumalik kami sa inn. Ang mayordoma ay naghanda ng hapunan ng may buong puso. Nagtanong ang lola ko sa mayordoma, bakit po kayo napakabait? Nagpaparenta lang naman kayo ng kwarto. Tumawa ang mayordoma at sumagot. Sabi niya, ang customer daw ay hindi customer kundi pamilya. Natural lang daw na maging hospitable sa pamilya na galing sa malayo. Nang gabing iyon, magkatabi kaming nakaupo ng lola ko sa native mat. Tahimik na nagsalita ang lola ko, ang babait talaga ng mga Pilipino. Tumango ako. Pagkatapos ng tahimik na oras sa Cebu, bumalik kami sa Maynila. Pagkaayos ng aming mga bagahe sa hotel, may ilang miyembro ng pamilya ang nagpahayag ng kagustuhang maglakad-lakad ng mag-isa pagsapit ng dusk. Sabi ng guide, pwede raw kaming maglakad ng libre. Ngunit pinayuhan niya kaming huwag masyadong lumayo. Ang mag-asawang bayaw ko ay lumabas kasama ang kanilang mga anak. Nagdesisyon akong manatili at magpahinga sa kwarto. Ngunit niyaya ako ng hipag ko na lumabas. Sabi niya, gusto raw niyang mag-shopping. Lumabas kami sa hotel bandang 7:00 ng gabi. Ang kalye ay sadyang punong-puno pa rin ng tao. Ang mga tao na nasa ilalim ng maliwanag na streetlight ay malayang naglalakad. Ang mga convenience store ay maliwanag at may mga taong nakaupo at nagkukuwentuhan sa mga cafe. Sabi nila, bukas daw ang department store hanggang 8:00 ng gabi. Pumunta kami sa cosmetic section. Iba't ibang brand ang nakahanay at magiliw na nagpapaliwanag ang mga sales lady. Doon, may narinig akong Tagalog conversation mula sa gilid. Ang isang babae na mukhang nasa 60s at ang isang babae na mukhang nasa 30s ay magkasamang pumipili ng produkto. Nagtanong ang hipag ko sa English dahil curious siya sa kanilang relasyon. Mag-ina po ba kayo? Tumawa ang batang babae at sumagot. Sabi niya, biyenan at manugang daw sila. Magkasama raw silang nag-shopping. Nagulat ang hipag ko at nagtanong, nagsasama po ba ang biyenan at manugang sa shopping? Tumango ang babae. Sabi niya, minsan o 2 beses daw sila lumalabas sa isang buwan para mag-shopping. Sabi niya, relaxing daw. Nakinig ako sa usapan na iyon at nag-isip. Ito ay isang relationship na mahirap isipin sa Reykjavik. Ang lola ko at ang hipag ko magkasama sa department store para pumili ng cosmetics. Maingat pang nagtanong ang hipag ko. Hindi po ba kayo awkward? Umiling ang babae. Sabi niya, medyo awkward daw noong una ngunit okay na ngayon. Sabi niya, tinuturing daw siya ng biyenan niya na parang anak niya. Pagkalabas namin sa department store, dumaan kami sa isang cafe. Sabi ng hipag ko, iba talaga ang Pilipinas. Iba raw ang family relationship at iba rin ang kultura. Sumang-ayon ako. Ilang beses ko nang nakita ang ganitong tanawin habang naglilibot sa Pilipinas. Nakita ko ang mga tao na mukhang biyenan at manugang na sabay na kumakain sa mga restaurant. Nakita ko rin ang mga pamilya na may 3 henerasyon na sabay-sabay na naglalakad sa parke. Naisip ko, hindi ito coercion, kundi naturalness ang pagkakaiba. Sa Pilipinas, parang normal na ang malaking pamilya
ay magkasamang naglalaan ng oras. Hindi iyon burden, kundi kultura. Kinabukasan, nagdesisyon kaming mag-enjoy sa Maynila sa iba't ibang paraan. Ang mga kabataan ay pumunta sa high-end shopping district na tinatawag na Makati at ang mga matatanda naman ay nagtingin-tingin sa market. Sumama ako sa aking mga hipag. Pagdating namin sa Makati, may iba pang Maynila ang bumungad. Ang mga mamahaling tindahan ay nakahanay at ang kalye ay sophisticated. Ang mga damit ng tao ay fashionable. Pumasok kami sa isang cafe, maganda ang interior at masarap ang kape. Habang nakaupo kami sa tabi ng bintana at tinitingnan ang kalye, may nakita kaming isang grupo, 3 babae sila, ngunit magkakaiba ang kanilang edad. Ang pinakamatanda ay mukhang nasa 60s, ang nasa gitna ay nasa 40s at ang pinakabata ay nasa 40s. Naglalakad silang 3 ng komportable habang tumatawa, magkaakbay sila. Sabi ng hipag ko, mukhang pamilya sila. Siguro raw lola, manugang at apo iyon. Ganoon din ang tingin ko. Sa hapon, pumunta kami sa isang esports cafe. Ito ay isang lugar na gustong puntahan ng mga pamangkin ko. Pagpasok namin sa loob, may mga latest computers na nakahanay at may gaming chair sa bawat upuan. Sinalubong kami ng manager. Nang tanungin namin kung pwede rin ba ang mga matatanda, sinabi niya, "Siyempre, may isang lalaki na mukhang nasa 60s na nakaupo sa sulok at nag-i-internet." Umupo ang mga pamangkin ko at nagsimulang maglaro. Pinanood ko sila sa gilid. Nakakamangha ang bilis ng internet. Pagka-click mo, agad-agad nagbabago ang screen. Ang mga bagay na matagal i-load sa Reykjavik ay agad-agad na proseso dito. Pagkalabas namin sa cafe pagkalipas ng 1 oras, nasiyahan ang mga pamangkin ko. Sabi nila, gusto pa raw nilang bumalik. Sa gabi, dumaan kami sa isang malaking supermarket. Ito ay 24,007 na bukas. Ang loob ng supermarket ay malinis at maluwag na parang department store. Sa food section, may prepared food corner. May mga sushi, tempura at barbecue na bagong luto. Bumili ang hipag ko ng isaw at tinikman. Sabi niya, mainit daw pero masarap. Ako rin, tinikman ko. May unique na lasa. Naramdaman ko ang tamis at umami ng sauce. Sa cashier, magiliw ang pag-asikaso ng staff. Direkta nilang inilagay ang mabibigat na produkto sa bag at pinaghiwa-hiwalay nila ito para madali naming madala. Pagkalabas namin sa supermarket, sinabi ng hipag ko, lahat ng bagay sa Pilipinas ay convenient. Sabi niya, parang ito raw ay isang bansa na walang sinuman ang mahihirapan sa pamumuhay, matanda man o bata. Sa daan pabalik sa hotel, nag-isip ako. Ang ipinakita sa amin ng Pilipinas ay hindi lang mga facilities o technology. Ito ay ang pusong may consideration para sa tao. Ito ay ang kultura ng harmony kung saan ang lahat ng henerasyon ay magkasamang namumuhay. Pagkatapos ng 1 linggo, nagsimulang magbago ang aking social media. Nagdagsa ng mga komento sa mga litrato at video na pinopost ko habang nagta-travel. Sa simula, ang mga friend ko lang ang nag-react. Mga tanong tulad ng, talaga bang ganyan kaganda at kaligtas ang Pilipinas? Lumaki ng lumaki ang interes ng mga kakilala ko sa Reykjavik. Lalo na, nang mag-post ako ng litrato ng pagkain sa convenience store, nag-init ang reaksyon. Maraming komento na nagsasabing hindi raw sila makapaniwala na pwedeng kumain ng ganoong karaming pagkain sa alas 12 ng gabi. Ganoon din sa video ng Subway. Ang reaksyon ay nagulat daw sila na may ganoong kalinis at accurate na Subway. Nagpadala sa akin ng mensahe ang isa kong kaibigan na pumunta raw siya sa Pilipinong supermarket sa Reykjavik. Sabi niya, nagutom daw siya sa Filipino food dahil sa video ko. Patapos na ang aming trip, nagdesisyon kaming maglaan ng huling 2 araw sa Maynila, sabi ng guide. Naghanda raw siya ng isang special place. Ito raw ay ang Quiapo Market, isa sa mga vibrant na market sa Pilipinas. Pagdating namin sa market, isang matinding vitality ang sumalubong sa amin. Ang amoy ng pagkain na punong-puno sa mga makikitid na eskinita. Ang malalakas na tawa ng mga tindero. Lahat ng iyon ay isang buhay na space. May mga taong nakapila sa harap ng stall na nagbebenta ng Filipino barbecue. Pumila rin kami. Habang tinitingnan namin ang barbecue na juicy na iniihaw sa grill, punong-puno kami ng excitement. Nang dumating ang aming turn,
at nakuha namin ang barbecue. Mainit ito dahil bagong luto. Pagkakagat ko, kumalat sa buong bibig ko ang masarap na lasa. Namangha ang lolo ko, sabi niya. Ngayon lang daw siya nakatikim ng ganoong lasa. Susunod naman ay ang tindahan ng spicy snacks at wasabi-flavored chips. Nang makita ang chicharon at spicy chips, nagatubili ang lola ko. Sabi niya, mukhang masyadong maanghang, ngunit pinilit siya ng tindera. Sabi niya, tikman lang daw ng kaunti. Maingat na kumagat ang lola ko. Gaya ng inaasahan, maanghang. Ngunit, kasabay nito, nakaramdam din siya ng refreshing flavor. Habang kumakagat siya ng isa, dalawa, parang addictive ito. Naghanap ng tubig ang bayaw ko dahil masyadong maanghang. Doon, binigyan siya ng staff ng katabing tindahan ng malamig na soft drink. Nang magbabayad sana siya, umiling ang staff. Sabi niya, inumin na lang daw. Hindi alam ng bayaw ko kung ano ang gagawin. Hindi siya sanay sa kabaitan na walang dahilan. Sa Reykjavik, lahat ng bagay ay may exchange. Ngunit dito, ibinibigay lang. Lumipat kami sa tindahan ng lechon. Ito ay roasted na baboy na nakatusok sa stick. Dahil first time namin makita ang pagkain na iyon, nag-atubili kami. Ngunit pagkakagat namin, hindi na kami tumigil sa pagkain. Ang may-ari ng tindahan ay nagdala pa ng sauce. Sabi niya, mas masarap daw kung isasawsaw namin. Kinain namin ito gaya ng sinabi ng may-ari at lalo kaming nasiyahan. Habang naglalakad kami sa market, dumaan kami sa iba't ibang tindahan, mga lumpia, pansit, puto, iba't ibang pagkain ang tinikman namin. Lahat ng tindero ay mababait. Libre rin kaming nakatikim at kung nagustuhan namin, saka kami bumibili. Habang bumibili ng puto ang lolo ko, nagtanong siya sa tindero, bakit po ang mura? Kumikita pa ba kayo sa presyong ito? Tumawa ang tindero at sumagot. Sabi niya, hindi raw sila naghahangad ng malaking kita. Sapat na raw sa kanila kung masisiyahan at sasaya ang mga customer sa pagkain. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik ng ilang sandali sa lolo ko. Sa capitalist society, natural lang ang maghangad ng kita, ngunit nakakabilib na dito, mas pinahahalagahan ang kaligayahan ng tao. Pagkalabas namin sa market, pumunta kami sa isang high-end steakhouse. Ito ay isang special dinner na inihanda ng travel agency. Ang restaurant ay may tahimik at classy na atmosphere. May mga private room na inihanda at sa bawat kwarto, naghihintay ang meal na inihanda ng may buong puso. Lumabas ang iba't ibang appetizer na maayos na nakahanay. Ang bawat isa ay parang isang artwork. Bilang main course, lumabas ang prime cut steak. Ang chef mismo ang nag-ihaw sa harap namin. Sa perpektong timing niya binaligtad ang karne at inilagay niya ito sa plate sa pinakamasarap na steak. Nang kumagat kami, lumaki ang mga mata naming lahat. Iba ito sa lahat ng karne na nakain namin. Ang texture na natutunaw sa bibig, ang malalim at masarap na lasa ay nakapukaw ng pagkamangha. Pagkatapos naming kumain, ang may-ari ng restaurant mismo ang lumabas para magbigay galang. Siya ay isang babae na nasa 50s at sinabi niyang 20 taon na raw niyang pinapatakbo ang tindahan na ito. Sabi niya, siya raw mismo ang pumipili ng lahat ng ingredients at bumibili raw siya ng sariwang ingredients sa market araw-araw. Nagtanong ang lola ko, hindi po ba mahirap kung ganyan po kayo magbigay ng buong puso? Tumawa ang may-ari at sumagot. Sabi niya, kapag nakikita raw niyang masarap kumain ng mga customer, nawawala raw ang lahat ng pagod niya. Nagpasalamat kami sa may-ari. Maraming restaurant na ang napuntahan namin sa aming buhay, ngunit ngayon lang kami nakaranas ng ganoong warm hospitality. Ang huling araw, sumikat ang araw. Sa lobby ng hotel, nagtipon ang pamilya na may mga bagahe. Ngunit, mabigat ang mukha ng lahat. Kitang-kita sa kanilang mukha ang ayaw nilang umalis. Mabagal ang kanilang mga hakbang papasok sa bus. Sa bawat hakbang, may pag-aatubili. Pinanood nila ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana ng may pananabik. Sa daan papunta sa paliparan, tahimik ang loob ng bus. Iba ang vibe kumpara sa pagdating namin. Nang una kaming dumating sa Pilipinas, may halong curiosity at kaunting pag-aalala. Ngunit ngayon, punong-puno kami ng pananabik at pangungulila. Tahimik na nagsalita ang lolo ko. Sabi niya, 2 linggo lang daw.
Ngunit parang habang buhay na raw siyang namuhay dito. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakaramdam ng ganoong kapayapaan at kaligayahan. Nakarating kami sa paliparan. Habang nagpoproseso kami ng departure, mabigat pa rin ang mga hakbang ng pamilya. Ang pag-iwan ng bagahe, pagdaan sa security check, at pagpunta sa gate, ang lahat ng proseso ay parang huling sandali. Habang dumadaan sa duty-free, huminto ang lola ko. Ito ay isang lugar na may mga Pilipinong cosmetics at pagkain. Nagsimulang bumili ang lola ko ng mga souvenir para sa pamilya. Nagtipon din ang ibang miyembro ng pamilya. Bumili ang bayaw ko ng Filipino pickles. Sabi niya, gusto pa rin daw niyang kumain ng Filipino food kahit bumalik na siya sa Reykjavik. Bumili ang hipag ko ng hot chocolate mix. Sabi niya, hindi raw niya makalimutan ang lasa na ininom niya sa Cebu. Habang naghihintay kami sa gate para sumakay, tiningnan ko ang bawat miyembro ng pamilya. Iba ang mukha nila kumpara noong dumating kami 2 linggo na ang nakalipas. May nagbago sa mukha nilang lahat. Dumating ang oras ng pagsakay. Nagsimulang dumaan sa gate ang mga pamangkin ko. Ngunit sa harap ng gate, huminto ang 15 taong gulang kong pamangkin. Hindi siya makahakbang. Lumapit ang staff at nagtanong, ayos ka lang ba? Umiling ang pamangkin ko at sinabi niya, ayaw ko pong umuwi. Sabi niya, ganoon din daw ang nararamdaman ng iba pang pamangkin. Sa huli, sumakay kaming lahat sa eroplano. Ngunit wala ni isa sa amin ang masaya ang mukha. Tiningnan namin ang paliparan ng Pilipinas sa labas ng bintana hanggang sa huli. Lumipad ang eroplano, lalong lumalayo ang Pilipinas. Tiningnan ng pamilya ang labas ng bintana. Tahimik na pinunasan ng lola ko ang kanyang luha. Pagdating namin sa Reykjavik, nagsimula ang pagbabago kinabukasan. Nag-alok ng contact ang mga kaibigan ko. Nagdagsaan ang mga tawag at mensahe na nagtatanong tungkol sa trip namin sa Pilipinas. Ganoon din sa trabaho. Tuwing lunch break, hinihingi ng mga colleague ko na magkuwento ako tungkol sa Pilipinas. Namangha sila nang ipakita ko ang mga litrato. May ilan na nagsabing nag-book na sila ng airfare. Nagulat ako nang dumaan ako sa Filipino supermarket sa aming neighborhood. Napakaraming taga-Iceland. Dati, mga Pilipino lang ang pumupunta rito, ngunit mas marami na ngayon ang local customers. Masayang bumati ang manager at sinabing malaki raw ang kinikita niya. Pagkatapos ng halos 1 buwan, naging aktibo ulit ang group chat ng pamilya. Nagsimulang manood ng Pinoy teleserye ang mga pamangkin ko at sinabi ng bayaw ko na nagre-research siya ng Filipino news. Sabi ng lola ko, bumili raw siya ng Filipino cookbook. Sinubukan daw niyang gumawa ng lumpia sa bahay at masarap daw. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. Nag-enroll ako sa online course at araw-araw akong nag-aaral ng kaunti. Natuto ako ng mga simpleng pagbati at pangunahing pangungusap. Gusto ko raw mag-order sa Tagalog kapag bumalik ako. Dumami rin ang follower ng social media ko. Ang mga taong interesado sa Filipino travel ay patuloy na nagpapadala ng mensahe. Karamihan ay humihingi ng payo. Nagtatanong sila kung saan pupunta, ano ang kakainin, at paano maghahanda. Pagkatapos ng halos 3 buwan, nagtipon ulit kami. Sa pagkakataong ito, para planuhin ng maayos ang pagbabalik namin sa Pilipinas, kahit mahirap ang 20 tao, kaya raw ang 10 tao. Ang lola ko ang unang nagsalita. Sabi niya, bumalik daw kaya kami sa spring? Narinig daw niya na maganda raw ang fiestas at flowers sa Pilipinas. Lahat kami ay sumang-ayon. Kung iisipin ko ngayon, ang 2 linggong trip na iyon ay tuluyang bumago sa aming pamilya. Bago kami pumunta sa Pilipinas, kami ay isang ordinaryong pamilya sa Iceland. Tinitingnan namin ang mundo mula sa Western-centric perspective. Ngunit, sa Pilipinas, natutunan namin kung ano ang tunay na developed country. Hindi sapat ang magagarang gusali o cutting-edge technology. Ang puso na nagbibigay prioridad sa tao, ang kultura na nag-accommodate sa isa't isa, ang system na ligtas mamuhay. Kailangan ang lahat ng iyan para maging tunay na developed country. Nasa Pilipinas ang lahat ng iyan. Ang kaligtasan na pwedeng mag-jog ng mag-isa sa alas, 12 ng gabi. Ang convenience na pwedeng kumain ng maiinit na pagkain kahit anong oras. Ang mabilis na pagdating ng ambulance sa loob ng 5 minuto kapag may emergency,
ang makatwirang medical fee, ang malinis na pampublikong sasakyan, at higit sa lahat, ang mga warm na Pilipino. Dumarami ng dumarami ang mga taong nakakakilala sa Pilipinas sa pamamagitan ng aking video. Tumataas ang interes sa Pilipinas hindi lang sa Northern Europe kundi sa buong Europe. Nagsimulang magbalita ang news tungkol sa Pilipinas, lalo na ang reaksyon ng mga retiree ay nag-init. Maraming tao ang gustong magpahinga sa isang bansa na ligtas at may magandang medical system. Sa katunayan, may ilang kakilala na nagre-research ng long-term stay sa Pilipinas. Nagbago rin ng kaunti ang relasyon namin ng lola ko. Bago ang trip, nagpapanatili kami ng appropriate distance. Nagre-respetuhan, ngunit hindi close na relasyon. Ngunit sa 2 linggong pagsasama namin sa Pilipinas, dahan-dahan kaming naglapit. Ang sandaling naghihintay kami sa lolo sa ospital, ang gabi na magkatabi kaming nakaupo sa Cebu, ang hapon, nasabay kaming kumain ng street food sa market. Ang mga sandaling iyon ang dahan-dahang nagpabagsak sa pader sa pagitan namin. Ngayon, paminsan-minsan ay nagko-contact na ang lola ko. Nagpapayo siya ng Filipino drama o nagtatanong ng recipe ng Filipino food. Komportable rin akong sumasagot. Hindi coercion, kundi natural interest. Nagbago rin ang asawa ko. Bago kami pumunta sa Pilipinas, wala siyang masyadong interes sa Asia. Ngunit, ngayon, tinitingnan na niya ang Filipino news at nag-aaral tungkol sa mga Filipino companies. Ipinapayo niya ang Filipino travel sa mga colleague niya sa trabaho. Ganoon din ang mga anak namin. Gusto raw nilang magkaroon ng Filipino friends. Gusto raw nilang matuto ng Tagalog. Sabi pa nila, gusto raw nilang manirahan sa Pilipinas kapag lumaki na sila. Nakakamangha na ang isang family trip ay makakapagpabago ng ganoong karaming bagay. Ibinahagi namin ang aming karanasan sa Pilipinas sa aming mga kaibigan at ang mga nakarinig ng kwento ay dumadayo rin sa Pilipinas. Ganoon ang nangyari, parang chain reaction. Ngayon, sa sandaling ito, may mga taga-Europe na katulad namin ang dumarating sa mga paliparan ng Pilipinas. Sila rin magugulat, mamamangha at makakaranas ng pagbabago na katulad namin. Noong una kong napanood ang video na iyon, hindi ko pa alam. Hindi ko inakala na ang trip na nagsimula lang sa simpleng curiosity ay babago sa aming buhay. Hindi ko inakala na ang 2 linggong trip ng 20 miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng ganoong kalaking kahulugan. Ang Pilipinas ngayon ay hindi na lang travel destination para sa amin. Ito ay isang lugar na pinag-aralan, isang lugar na nagpaisa sa aming pamilya at isang lugar na nagbigay sa amin ng bagong pananaw. Ito ay isang lugar na babalikan namin balang araw at baka isang lugar na gusto naming manirahan ng matagal. Ang lahat ng iyan ay nagsimula sa isang short video. Ang video ng isang babae na nagja-jogging sa kalye ng Maynila sa gabi. Iyon ang nagpabago sa buhay ng 20 miyembro ng aming pamilya. At ngayon, ang aming kuwento ay nagpapabago sa buhay ng iba. Iyan ang kapangyarihan ng Pilipinas, sa tingin ko. Ang mga nakaranas ay natural na nagiging evangelist. Inirekomenda ko rin sa inyo na bisitahin ang Pilipinas kung may pagkakataon kayo. May mga bagay na hindi ninyo matutuklasan sa video o litrato. Ito ay isang bagay na malalaman ninyo lang kung kayo mismo ang maglalakad, kakain at makakaranas. Ang ligtas na kalye sa gabi, ang mababait na tao, ang efficient system, ang masarap na pagkain, ang magandang tradisyon. Naghihintay ang lahat ng iyan sa inyo. Umaasa akong makakaranas din kayo ng special na karanasan sa Pilipinas, tulad namin. Hanggang ngayon, paminsan-minsan ay naaalala ko ang mga sandaling iyon. Ang pagkagulat ng una kaming dumating sa paliparan, ang pagkamangha ng una kaming kumain ng street food sa convenience store. Ang sandali na hinawakan ko ang kamay ng lola ko habang naghihintay kami sa lolo sa ospital, ang gabi na naramdaman namin ang init ng native mat sa inn sa Cebu, ang hapon na namangha kami sa kabaitan ng mga tindero sa market. Ang lahat ng sandaling iyon ang bumuo sa amin ngayon. At magpapatuloy pa rin ang aming koneksyon sa Pilipinas. Kahit malayo kami, close pa rin sa aming puso ang bansang iyon. Iyan ang Pilipinas para sa amin ngayon. Dito na nagtatapos ang kuwento ngayon. Ang kwento kung paano nagdulot ng Filipino fever sa Northern Europe ang pagbisita ng 20 miyembro ng pamilya sa Iceland. Ano ang masasabi ninyo?
mag-iwan ng comment na nagbibigay suporta sa mga bida sa kwento. Ito po si Sigrid, nag-ulat mula sa Inspiring Station. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-iwan ng like at subscribe sa channel. Salamat sa panonood.